Welcome to Tong's Lecture. So, ito na yung unang example natin para sa 3D forces. Pero bago tayo magsimula, okay. So, ang sabi sa problem, express the 5 kN force as a vector in terms of unit vectors, I, J, and K. So, kailangan nating hanapin yung mga components. So, isusulat ko lang muna dito yung formula that the vector is equal to the magnitude times lambda or yung direction. And ang hahanapin natin dito yung mga components. So, f of x, fy, and fz. And base dito sa figure, makukuha na natin agad yung component ng f of z. Take note lang yung orientation ng x, y, and z axis. So, x-axis, dito yung positive. Y-axis, ito. And z-axis, ito. And ang sabi ko sa previous video, na puro cosine theta ang gagamitin natin. So, dito, ma-identify na natin agad yung theta z. Ito yun. And ang definition ng theta z is the distance between the positive z-axis and the force. So, ito yung theta z. So, yung fc is equal to the magnitude f times cosine theta or 5 cosine 65 degrees. Equal to sa 2.868 kilonewton. So, nakuha na natin yung isa. Paano naman natin kukunin yung dalawa pa? So, titingin tayo dito sa triangle OCB. Ayan. So, OCB, alam natin yung magnitude ng OC is 5 kilonewton and meron tayong angle na 35 degrees. So, pwede natin makuha yung adjacent side at saka yung opposite side, which is 4.096 for adjacent side and 2.868 para dun sa opposite side. So, dito, no, 2.868, parang na-verify na niya na ang component ng FZ is 2.868. So, ano ang na-identify natin dito? Nalaman natin yung magnitude ng OB, which is 4.096. So, OB, ito yun. Ito yung magnitude na 4.096. And kung titingnan natin sa figure, itong side na to, ayan, kinakapalan ko, ito yung para sa fx or yung x component. At itong side naman na to, ayan, ito yung y sa y component. Itong side na to, equal lang din yan dito sa kabila. So, pwede natin tingnan yung triangle ng OB at itong sa may x-axis. So, ito yung triangle na yun. And alam natin yung magnitude OB na nakuha natin dito sa unang triangle. Magnitude ng OB is 4.096. And meron tayong angle between x and OX and OB. So, pwede natin makuha yung adjacent side ulit at yung opposite side. So, 2.048 para sa adjacent side, 3.547 sa opposite side. So, ang ibig sabihin, itong x component is 2.048 kilonewton at itong y component ay 3.547 kilonewton. And kung i-express natin to in terms of unit vector, so 2.048i plus 3.547j plus 2.868k. So, ito na yung sagot para dun sa problem. At correction, dapat ito 55 degrees. So, typo lang, no? Pero tama pa rin naman yung computation na 2.868. So, next, ang gagawin natin ngayon, i-verify lang natin kung tama ba yung mga nakuha nating sagot. Paano natin gagawin yun? Kunin natin yung magnitude ng vector f. So, ang magnitude f is equal to square root of f of x square plus f of y square plus f of z square.
And ang magnitude na nakuha ko ay 5 kilonewton. And equal siya dito sa nakalagay sa problem. So, tama yung ginawa natin. And additional na lang, kunwari gusto natin naman kunin yung angle nito, itong theta x, at saka itong theta y. Kasi itong theta z, alam na natin to, di ba, na 55 degrees. So, try na rin natin kunin. So, itong unit vector is equal to the vector divided by the magnitude. Vector ay 2.048 I plus 3.547J plus 2.868K over 5. So, lambda is equal to 0.4096 plus 0.70494 plus 0.5736. So, lambda x is equal to 0.4096, lambda y is equal to 0.7094, and lambda z is 0.5736. And na-discuss ko sa previous video, ang lambda x is cosine theta x. So, theta x is equal to 60.264 degrees. Sa theta y, kung napapahabain, 44.814 degrees. And yung theta z, itong theta z kahit hindi na natin kunin dahil na-identify na natin nung una na 55 degrees siya. So, ang nakuha ko naman dito is 54.998 degrees. So, parang 55 degrees na rin. So, ayun. And sa next video, i-discuss ko naman sa inyo kapag hindi galing sa origin yung vector.